4:46 nang baybayin ko ang kahabaan ng suburban papunta ng bayan ng Montalban para magbaka sakali na pasukan tayo. Sa tagal ko nang walang upload, nakalimutan ko na ata ang mga nangyari sa mga araw na to. Biro lang. Nagpapultak na nga muna ako dito sa gasolinahan ni Jade. Grabe, kasosyal ba ng pangalan? Dahil maaga pa lamang ay malamig na yung simoy ng hangin. At ito na din yung senyales na hindi malabo na uulan ngayong umaga. At sakto, alas 5 na. Nang pinasukan tayo ng booking, long ride dito lang sa malapit. Ito ay magandang pakitain na maagang iinit ang ulo ko. Kung di tayo papasukan ng booking palabas ng Montalban, tarot lang. Dahil may chance na baka tamaan natin yung incentive. Kaya tara, gorabachi na tayo. At hindi na daw magka-shower cap si ma'am. Inabot ko na sa kanya yung pangmalakasan nating helmet with Downy fabric with calamansi juice yung flavor. Kaya garantisadong mabango ito. Pero teka lang, meron ba nun? Bala ka dyan. At habang papalapit na nga kami ng pasahero ko sa bababaan niya, ay tsaka pa umambon ng malakas. Ayoko masira araw ko, kaya naisip na lang na gumapang at bumaybay papalayo sa area na to. Masira yung umaga ko, tara sisibot na tayo. At baka maabutan pa tayo ng ulan. At ayun, sa katigasan ng ulo ko, kala ko may hinalang yung ambon, malakas na pala. Ayan tuloy, nabasa tayo. Minsan kasi nakakairita yung ganitong ambon, bigla na lang mawawala. Kapag nagsuot ka naman ng kapote, mainit pa sa katawan. Kaya kung minsan hindi ko nang sinusuot habang di bumubuhos yung ulan. Napasilong na nga muna ako dito sa Ledki dahil basa na tayo. Ayun, nakapala. Ayaw magkapote ha. Tinalang may dala akong ekstrang damit at bimbo. Tatawa ka na lang talaga sa part na to. Dito maulan tapos gawing Quezon City ay maaraw. At ayun, sa wakas ay magkakapote na din tayo. At habang nagpipindot ako dito, pinasukan na din naman tayo ng booking papunta ito ng Montanya sa area pa din ng Montalban. Bumili na muna ako ng plastic labo pang yelo. Di para lagyan ng tubig, kundi para may cover at maibalot ko sa phone ko para hindi mapasukan ng tubig habang nasa biyahe tayo. Pagsakay nga ni ma'am ay dali-dali na din kagad kaming umalis. At dahil malapit lang yung drop-off area ni ma'am, ay nandito na din naman tayo sa Jollibee kung saan bababa yung aking pasahero. Bigla akong ginanahan ng mga oras na to. At ayun, pinasukan na din naman tayo ng booking palabas ng Montalban. Pinunasan ko na nga din pala yung upuan tsaka yung tapakan na pagpapatungan ng bag ni ma'am para hindi madumihan. Palabas pa lang ng Montalban hanggang makarating kami dito sa Marikina ay mabigat pa rin yung daloy ng trapiko. Hanggang sa makarating na nga kami dito sa FEU kung saan bababa yung pasahero natin. At ayun, tumunog na nga yung cellphone natin. Ayun yung pangitain na pinasukan na tayo ng booking. Ayan tayo eh. Kapag malapit mo na makuha yung incentive, bigla ka tutukurin. Ay rugo! Pagkatapos magsuot ng hairnet ni sir, ay umalis na din kagad kami. Baka mamaya maisakay pa ng iba. At habang nanunukli ako, ay sinabi ko na din naman sa pasahero ko na kasama siya sa ating vlog. Medyo maselan yung mga sumunod na pangyayari. Kaya pasintabi po sa lahat na kumakain. Nagsuot na din naman ako ng medyas dahil wala nang ulan dito sa area na to. Dito gawi sa bandang Quezon City. Ito din yung mga ayaw namin kapag pabugso-bugso yung ulan. Bukod sa madulas na yung kalsada, ay malas mo kapag nakatagpo ka ng mga pasahero. Ay hindi marunong umunawa na umuulan sa iyong pinag-drop upan kanina. Minsan may nagagalit din at nagtatanong kung bakit madungis daw yung motor ko. Kapag sinasabi ko naman yung reason, minsan iniirapan ka pa. Kaya dapat malawak yung unawa natin sa mga ganong klaseng pasahero. Kaya minsan pinagpapasensyahan ko na lang talaga. Fast forward tayo ng konti. Pinasukan na din naman tayo ng booking dito sa Quezon City. At dahil nagmamadali yung pasahero ko, kaya minadali ko na din naman yung kwento. At nakarating na nga kami dito sa BGC. Pahinga na nga din ako ng maluwag nang nalaman kung di pala late ating pasahero. Gaya nito, kakasabi ko lang, nakaisa na tayo. May nagreklamo sa akin bakit daw madungis yung motor ko. Kaysa mainis pa ako, ay hinayaan ko lang siya. Basta, naibigay ko yung magandang serbisyo ko. Hindi ko na din pinakita yung usapan namin. Sayang yung memory. Tapos, i-blurred ko pa. Sure naman na hindi yun papayag na sasabihin ko kasama siya sa ating vlog. Dito sa area na to, kung saan natatakpan ng matataas na building, similong na muna ako dito at nagpunas ng pawis. At nakipagkwentuhan na muna din ako sa mga kapwa nating biker, MC Taxi, na si Kuya Angkas. Nung pinasukan na nga siya ng booking, ay doon lang naputol yung kwentuhan namin. At ayun, nangyari na nga yung sumpa ng budol, ng incentive. Bigla ka na lang tutukurin, kaya kailangan mong lumipat ng area. Pero wala, kahit anong baybay pa din natin. Kung hindi talaga tayo papasukan ng booking, ginawa ko na din lahat ng paraan at nag-hard reset na ako. Pero wala pa din. Muntik ko na nga din i-reformat yung CP ko sa bad trip ko. Tinanggap ko na hindi ko na tatamaan yung incentive. Di lang naman tayo sa incentive tumitingin o bumabase. Plus na
na lang talaga natin iyon kung makukuha natin yon o kung papala rin tayo. Kaya mas okay na bumiyahe na lang tayo ng dire-diretso. Palagi pa rin tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Sa kabila man, hindi maganda yung ating biyahe, ay safe pa din tayo at iniiwas tayo sa anumang disgrasya. At ayun, hanggang dito na lang yung video na to. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo at pagsama ninyo sa ating biyahe. Night tip sa ating lahat. See you sa mga susunod nating biyahe bilang sa MC Taxi Biker.